Cedric. Yes, Rhea, good morning. Nagsisimula pa lang sumikat yung araw dito sa Batangas Port at sa katunayan ay makulimlim pa ang panahon dito. Pero nakikita natin na puno na ng pasahero yung ilang mga motor bangka na biyaheng Puerto Galera. Ito yung mga first trips sa araw na ito. At habang yung ibang mga bangka ay nagpupuno pa ng pasahero, meron namang iba na naghihintay pa na lumiwanag pa ng kaunti bago daw sila makapaglayag. Sa ngayon ay maluwag na maluwag ang sitwasyon dito, Rhea, maging doon sa mga terminal ng Roro na biyaheng Calapan at Romblon. Doon din sa may entrance nitong terminal, yung mga truck na nakapila papasok dito ay kakaunti pa lamang yung nakikita natin. At kumpara dun sa kaninang nakita nating madaling araw na meron paling mahahabang pila ng mga pasahero na gustong magpuntang Calapan. Ito nakikita natin sa video. Ito kuha ito Rhea nung maghahating gabi na. At ito yung mga na-stranded ng bahagya kagabi dahil humahabol raw sila ng trips papuntang Calapan. Ayaw nilang makipagsiksikan sa araw na ito. Pero kung makikita nga natin, medyo maluwag pa hanggang sa mga oras ito. At aabangan natin yung pagdagsa ng tao mamaya. Yan muna pinakahuling update mula dito sa Batangas Port. Balik sa inyo, Rhea. Maraming salamat. Cedric Castillo nag-uulat live mula sa Batangas Port. Samantala, half-day sa lahat ng mga tanggapan ng gobyerno ngayong araw. Ayon kay Deputy Presidential Spokesman Ricardo Saludo, yan ay para mapaganda ng mga empleyado ang kanilang mga gawain at biyahe ngayong Semana Santa. Special non-working holiday naman sa April 3, Sabado de Gloria. Long weekend din sa susunod na linggo dahil regular holiday ang April 9, Araw ng Kagitingan. Handa na mga opisyal ng ilang barangay sa Quezon City para sa seguridad sa kanilang nasasakupan ngayong Holy Week break. Mayroon din silang tips para sa mga magbabakasyon. Narito ang report ni Jay Taruk. Sa barangay Laging Handa, Quezon City, mula buwan ng Pebrero hanggang Marso, may 2 insidente na ng pagnanakaw ang naitala. Kaya naman ang barangay Laging Handa, lalong naging handa laban sa mga mapagsamantala. Try to avoid to leave your home without anyone, no? At least dapat may tao man lang na may iwan, or at least of course inform your neighbors. Bukod sa pagroronda ng mga barangay tanod, hinihimok din ng mga barangay official ang mga residente na ipagbigay alam sa kanila kung matagal silang mawawala sa kanilang mga bahay. Sa ganitong paraan daw, masisilip ng mga tanod at mas matututukan ang kanilang mga bahay habang wala ang mga bakasyonista. Hanggat maaari rin daw, mag-iwan ng kahit isang tao sa bahay. Pwede rin daw ang aso. Mag-install din ng mga mahusay na klase ng kandado sa pintuan at iba pang safety gadgets sa bahay. Paalala naman ng PNP, makabubuti rin kung iahabilin ninyo ang inyong tahanan sa pinagkakatiwalaang kapitbahay. May naglalabas ng kanilang lahat ng mga gamit doon sa kalapit bahay nga. Ay tinanong niya, sabi naman nung mga naghahakot, lilipat na kami. Kung sana naalaman ng kapitbahay, agad itong na-report sa Philippine National Police at na-respondihan agad. Pero bukod sa mga magnanakaw at akyat bahay, paalala rin ng mga otoridad na tiyaking hindi pagmumula ng sunog ang inyong bahay. Para sa mga emergency, maaaring tumawag o mag-text sa PNP hotline. Para sa unang balita, Jay Taruk reporting. At kaugnay po niyan, makakapanayam natin live dito sa studio si Police Senior Inspector Kimberly Gonzalez, ang Chief for Operations ng Public Information Office ng PNP. Magandang umaga po, Police Senior Inspector Gonzalez. Magandang umaga, Rhea, at sa lahat ng ating mga tagapanood, magandang umaga. Alright, maraming bahay po ang mawawala ng tao ngayong Semana Santa. Ano pong payo nyo sa kanila para hindi sila mabiktima nitong mga akyat bahay? Ipagbilin natin ang ating mga bahay sa ating mga kapitbahay, sa ating mga responsableng mga kapitbahay, o kaya ibilin natin to sa ating mga pinakamalapit na presinto para ipatrol po at mabantayan ito ng ating mga pulis. Ano ang pwede nilang gawin para, usually kasi maglalagay ka ng aso, sasabihin nila iwanang nakabukas yung ilaw. Safe pa ho ba yung mga ganon? Pwede naman yung ating mga aso, pero it is more safe if we communicate with our neighbors kasi let's be responsible and i-practice natin ito dahil mas ina-advise natin na makipag-communicate tayo sa ating mga neighbors para ipabantay ito. Ngayon, kung hindi naman at kung wala talaga tayong may iwanan, yun nga sinasabi nga na, kung wala tayo talagang mapagkakatiwalaan, nakakalat naman ng ating mga pulisya, lalo na ating mga presinto. So, ibili na lang po natin ito sa mga presinto dahil 24/7 naman po yung pagpapatrol ng ating mga kapulisan.
So, saang-saang lugar ho tututok itong pagpapatrolya ng mga pulis? Well, this is a nationwide campaign ng ating mga pulis. So, lahat ng ating mga presinto ngayon naka-alert. We have raised our alert level to a heightened level status. So, 24/7 itong pagpapatrolya natin, kaakibat nga nitong ating Lenten season. Sa mga nakaraang taon ho ba, kapag ganitong panahon ng Semana Santa, talagang, kumbaga, nananamantala yung mga taong may gustong gawing masama o talagang nakikiisa din naman sila sa spirit ng Semana Santa? Base ho sa mga tala ng PNP. Base sa ating mga records, bumaba naman yung ating... Bumababa? Yes, o bumaba naman, Rhea. Pero we cannot be about it. So dapat maging alert pa rin tayo. Kung iiwanan natin yung ating mga residents, mas maganda na i-check po natin lahat ng natin, mga locks, mga doors natin. Siguraduhin po natin na talagang maayos yung ating mga kabahayan bago tayo umalis. Ano po ang pwede nating tawagan? Hotlines po natin sakaling meron Sa ng emergency. PNP po, text PNP 2920 or tumawag lang po tayo sa 117 kung meron po tayong mga concerns na nais idulog sa ating mga kapulisan. Alright, Senior Inspector Gonzales, maraming salamat po sa inyo at magandang umaga. Maraming salamat, Rhea. Police Senior Inspector Kimberly Gonzales ang Chief for Operations ng Public Information Office ng PNP. Mga bangko tiniyak na may sapat na cash ang kanilang mga ATM para sa long weekend. Pero mas mabuti raw kung mag-withdraw ng maaga. Narito ang report ni Bernadette Reyes. Paniniguro ng mga bangko, puno ng cash ang kanilang ATM para sa long weekend. Ang Bangko de Oro halimbawa, may standby maintenance team daw sakali magkaproblema ang mga makina. Pero ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, bigyan din naman daw ng konting palugit ang mga bangko na ma-replenish ang laman ng mga ATM. Kung sa pera at sa pera, hindi tayo magkakaroon ng issue sa pera. Pero hindi ho namin magagarantiya, kahit na hindi rin ho magagarantiya ng bangko na 100% every day, every second may pera. Meron ho talagang replenishment schedule, meron ho talagang security check. Kaya kahit magdamagang online ng mga ATM, agahan na rin daw ang pag-withdraw ng pera. Planuhin po natin yung expense side natin. By planning the expense side, we are able to also plan yung ating paggamit ng pera para hindi naman ho tayo balik ng balik sa ATM machine. Alerto rin dapat sa paggamit ng ATM. Takpan ang pindutan para hindi makita ng kasunod. Iwasan din ang mga ATM sa may mga madidilim na lugar. Tingnan nila kung let's say yung ATM may problema ba dun sa card reader. Makikita naman nila kung saan sinusuksok yung card. Tapos tingnan din nila kung may problema dun sa cash dispenser. Para sa unang balita, Bernadette Reyes reporting. Labi ng mahigit 20 sanggol lumutang sa isang ilog sa China. Sinabang ang touchscreen device na iPad. Ilalabas na ngayong linggo sa Amerika. Huwag pauli, tutok lang sa unang balita.